Tayo'y may iisang Ama at Guro nating iisa, si Kristo na anak niya. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Ngayon ay ika-31st o ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng ngayon, sa biyaya na kami ay nagising pa upang magkaroon pa ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Sa ating mga babasahin o sa ating readings, pinapakita lamang na yung una, yung epekto ng nakikita versus sa naririnig. Yung mga pagtuturo natin, yung kung tawagin natin is action speaks louder than words. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa pre-K na kung ano yung nakikita sa atin ng ating mga anak, yun ang mas tatatak sa kanila. Doon sila mas natututo kesa sa kung ano yung sinasabi natin. For example, sinabi natin, mga anak, tandaan natin ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. So nararapat lamang na ingatan natin ang ating sarili, mahalin ang sarili, huwag magbisyo, bla bla bla, bla bla bla, kung paano, how to take care of ourselves, our bodies, ganyan-ganyan. Dahil diyan nananahan ng Espiritu Santo. Pero pagtalikod naman ng ating anak, tayo naman ay nagbibisyo, nagyoyosi kadiri tayo, wala akong pinatatamaan. Pero tandaan natin, it's one thing that we walk our talk and it's another thing that what we do, yan ang nakikita sa atin. Kaya nga naman, mas epektibo ang nakikita o yung paraan ng pagtuturo kesa sa sinasabi lang natin, ganito, this is how you pronounce the T and the F and the P and the ganyan. Pero ang pronunciation mo naman, mali-mali. Just like father, ano ba? Diba? So do it well so that they will adapt what you do. Kung ano yung nakikita sa'yo. Remember, action speaks louder than words. Isa yan. Parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng how we live our lives. Hindi naman kami perpektong pamilya. Hindi naman kami perpektong mag-asawa, pero we strive to do better next time. When we commit this error, may pagkakataon pa upang baguhin natin ang ating sarili. Naalala ko lang yung pre-K na kahapon. Sabi niya, ang napulot niya raw na learning is that pwede palang magbago yung tao. Kagaya raw ng example ko sa aking sarili. Ako pa talaga na dati, two-edged sword ang aking tongue. Pero because of prayer, Lord, please tame my tongue. Yung mga masakit na mga salita, hindi ko na yun sinasambit. As much as possible, I try to be good. Kaya nga, importante that we at the top of our minds, alam natin na ang gusto natin gawin yung tama. Oo nga, nasusulat, di ba, na alam ko yung tama, gusto kong gawin yung tama, pero because of kasalanan, ako ay gumagawa ng hindi ko ibig. Natandaan niyo yung reading na yon? Totoo nga naman, pero tandaan natin, as much as we can, let us choose good over evil. Diba? Nasasaad sa ating ebanghelyo, yung nagmamataas, ibinababa. At yung nagpapakababa, yun ang tinataas. Paalala na hindi ka dapat mayabang, kapatid.
Hindi ka dapat magmalaki. Kung ano man ang narating mo, wala yan. Paulit-ulit ko ngang sinasabi. Ano ngayon kung napakarami mong medalya? Kung ang dami mong titles? Yun ba ang nagmamatter? Pagdating mo at the end of your life, hindi naman itatanong sa'yo ni San Pedro, ano-ano ba mga naging titles mo? Ilan ba yung bank account mo? Hindi yan ang itatanong. Ang itatanong sa'yo, how much did you love? Paano ka nagmahal? Remember, what you hold on to your heart matters. Hindi kung ano yung kaya mong hawakan sa kamay. Manalangin tayo. Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Patawad po sa mga kasalanang hindi man namin sinadya, nagawa namin, sa kasalanang hindi namin pinansin ang mga bagay-bagay, commission or omission. Patawad po. Lord God, we lift up to you ang mga may sakit, ang mga nagre-request ng dasal, at ang mga nakikidasal sa amin ngayon, right here, right now. Lord God, please be with us always and in all ways. At nawang mag-manifest po sa aming buhay ang presensya ninyo. Tulungan niyo po kaming maging mapagkumbaba, Panginoon, at maging channel of blessings para sa nangangailangan. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Panginoon, be with us always and in all ways. Mapagpalang linggo sa ating lahat. God bless us all.